Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ang usapin sa mundo ng social media. Nagmamakaawa na si Liz Mag sa publiko at sa mga otoridad. Natigilan na nga si Kuting dahil sa kanyang malubhang sakit. Ayon sa kanya, hindi na raw makatarungan ang patuloy na paghabol sa isang taong nanghihingalo na sa hospital. Pinanindigan niya na dapat nang itigil ang kaso at hayaang makapagpahinga si Kuting. Ngunit marami ang hindi kumbensado at naniniwalang ito lamang ay isang desperadong taktika upang maiwasan sa batas. Ayon sa ilang eksperto, walang dahilan upang ihinto ang kaso dahil may sapat na ebidensyang laban kay Kuting. Maraming mamamayan ang hindi na dadala sa drama ni Liz Maggs at naniniwalang dapat ituloy ang paglilitis. Ang ilang testigo ay nagsabing kahit may sakit si Kuting, hindi ito sapat na dahilan upang hindi siya panagutin sa kanyang mga kasalanan. Samantala may mga ulat na maaaring sinusubukan ng kampo ni Kuting na gamitin ang kanyang kondisyon bilang isang paraan ng pagtakas. May mga eksplikasyon na posibleng may lihim na plano ang grupo niya upang ilipas siya sa isang ligtas na lugar sa kabila ng mga pagmamakaawa ni Liz Maggs. Nanindigan ang mga otoridad na walang sinuman ang exempted sa batas. Ngayon, ang tanong ng lahat, totoo nga ba ang sinasabi ni Liz Maggs o isa lamang itong palabas upang mailigtas si Kuting? Maraming nag-aabang kung ito na nga ba ang huling kabanata ng kanilang kwento. Isa lang ang sigurado, hindi basta-basta maniniwala ang bayan sa kanilang luha. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hello mga palangga. So how are you? Nene Esteban, how are you? Musta kayong lahat? So, ayan. Napapanood ko lang ang press conference ni Inday Sara at sinabi nga niya doon, maiksi lang ang kanyang statement, which is God save the Philippines at sa taong bayan ang tagumpay. Alright? Sa taong bayan ang tagumpay. Ano kaya ibig sabihin nun? Lagi naman natin sinasabi yun na talagang hindi magwawagi itong mga ito. Diba? Na pagtulungan si Inday Sara patungkol nga dito sa kanilang impeachment na pinlano talaga nila at paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan. 2023 pa. Ngayon, mga palangga, mga kababayan, bago ko basahin yung mga information dito. Yes, Elise. Yeah, wala po tayo sa ating teritoryo, kaya pasensyahan nyo na kung hindi maganda yung ating mga lighting effect. Okay, dahil on the go, ang inyong palangga. So anyway, ang nangyayari ngayon ay talagang paulit-ulit natin sinasabi, pero you know, we have to remind you every day dito sa impeachment ni Inday Sara, ang issue sa vice scam na kung saan diversion or pagtatakip nila, yung issue sa kagutuman nyo sa Pilipinas, kahirapan, krimen, OFW na sabi nga ni Inday Sara kanina, kawawa talaga na umaalis ang lalong talamak ang sitwasyon ng ating mga OFW ngayon at talagang patuloy na sobrang naghihirap at sinasabi ni Inday nakakaalarma dahil nagbabadya yung parang mga kaguluhan, bumabalik yung mga kaguluhan or mga hindi maganda in the past, back in the 90s sa Mindanao. Alam naman natin medyo magulo dyan in the past. So dahil nga kami mga vloggers katulad nila MJ, Crizette, lahat ng 37 o bakit nabanggit yung dalawa, I believe, Attorney Trixie Angeles,
Kasi tinanggal or dinidelete tinumba yung kanilang Facebook page. Kung matatandaan po ninyo, January of 2024 last year, ako yung unang biktima nila. Kami ni Sas actually, dalawang page, pareho kami ni Sas, ako dalawang page rin tinake down nila, pero hindi tayo nagpa-supil sa kanila. So, ginawa natin, gumawa ulit tayo ng Facebook, YouTube, nandito tayo, para hindi tumigil. Okay, engkantada na raw ako, sabi ni Randy daw. So, hindi tumigil yung ating ngangabel. Si Doc Lorraine, no? Si Doc Lorraine, tinanggal din nila yung Facebook account. Obvious naman po yung pattern. Diba? Obvious ang pattern, tinatawag yung mga Marcos critic vloggers. Then, nabalitaan ko na si Crisette ay pinadala ng show cause order at ang iba pa. Yun na nga, pinatatahimik talaga tayo. Kasi wala naman talagang laban itong bangag na administrasyon na to in terms of yung vloggers nilang bayaran dun sa vloggers na hindi bayaran. Okay? Ngayon nakikita ninyo ang kababuyan nitong gobyerno ninyo. Kagabi nga, at ang dami-dami naman ng mga vloggers, at kayo alam nyo na talagang ginastos nila ang taong bayan. May mga lumalabas na may dumarating sa atin ng pictures na bulto-bultong pera, no, na binigay doon sa Congress na to. But dahil nga hindi ako masyado updated sa mga eksena dahil medyo busy-busyhan, hindi ko pa na-verify yung mga pictures saan ba yun galing. Pero sa group namin, talagang tangkas-tangkas na pera na allegedly yun ang binayad sa mga kongresista para pumirma laban dito nga para maisulong nila yung impeachment kay Inday Sara. Kasi in the past, kulang sila sa numbers. I think they started 8, tapos nadagdagan hanggang sa dumami na ng dumami kasi sa offer nga na duffel bags of money galing sa Pilipinas. Yes, Alice Sanchez. So, patunay talaga, mga palangga, when I started speaking up in 2022, nung kaupo pa lang ni Bangag, na sinasabi ko na itong bangag na presidente na ito at ang kanyang asawa si Satanas, ito yung ginagawa sa inyo. Ano yung ginagawa sa inyo? Again, yung pagnanakaw nila, yung smuggling nila, yung kidnapping nila, yung pagta-transport nila ng pera through crypto, yung pagbibili ng mga properties, yung pagigipit sa inyo. Kawawa yung mga OFW, pag mga namatayan namatay yung ibang mga OFW natin dahil napahamak, ginorgor ng amo, kung ano pa man, walang tulong yung gobyerno sa halip. Kung natatandaan ninyo, I think last year, na parang si Bangag, hindi parang, wala talagang ginawang action para maligtas yung ating mga kababayan. Ang konteksto pa ng kanyang mga statement, no? Parang pagdusahan, something like that. Pagdusahan ninyo, ganyan-ganyan. So, ang dami. Kaya sabi ko sa inyo, noon pa, na yung mga revelation natin, mga expose natin, ay hindi po katang-isip, kundi nangyayari. At nangyayari ngayon. At eto yung lahat na nag-summarize sa nangyayari kay Inday Sara. Ano yung kanilang reklamo? Okay? Kasi hindi ko pa ito na-discuss. Number 1, contacting an assassin and plotting to Gurgur, o di ba? President Bangag. Okay? First Lady Satanas. Okay, House Speaker Tambaluslos, aka Queen of Bribery, as public admitted by her in a live broadcast. So ito actually, yung reklamo na out of context ito, alam niyo naman yan, na sinabi ni Inday, sinabi ni Inday, itong mga katagang ito, kung siya ay gugulurin dahil may banta sa buhay niya. Alright? So, nilihis na naman nila yung issue kasi yun naman talaga ang gusto nila, di ba? Yun ang gusto nila na gawin kay Inday Sara, gawa ng kwento. At walang crime, walang threat doon sa sinabi ni Inday Sara kasi
paulit-ulit ng mga magagaling na abogado na in-explain niya na kung gugurgurin niyo ako, di ba? Kung gugurgurin si Inday, ay, huwag tigilan yung mga hudas na gurgurin din. Actually, recently, dito sa Amerika, si Trump ay may statement similar to Inday Sara. Ang sabi ni President Trump dito, may ano lang natin, may connect. Sabi ni President Trump said on Tuesday, if Iran carries out his his assassination, advisors will ensure the country is obliterated. Ano niyo ito? Nabasa niyo. So, sinasabi ni President Trump dito, kapag yung, yung siya ay ginurbor ng mga galit sa kanya, ng mga Iranians, ay may instruction na siya na ubusin ang bansang, yung bansa nila, kumbaga, walang ititira. Kahit abo nila, parang yun yung dating doon, di ba? Yung statement ni Trump. So, impeachable ba yun? Of course not. Kasi kung gugugurin siya, feeling ko, talagang si President Trump, mukhang idol yung mga Duterte. Idol si Inday Sara. Kasi right now, yung policies niya dito sa Amerika, similar to the Dutertes, di ba? Like yung sa war on Dili Pangulong Duterte, tapos itong sa immigration at yung mga immigration issues sa Amerika at yung mga inuuna, yung mga durugista, ayaw ni Trump ng, ng mga adictos benedictus katulad ni Bangag. So it's pareho ng ginagawa ng Duterte. Ang Trump policy at Duterte, similar. Baka nag-uusap sila. Hindi natin alam kasi they're really, di ba, they're friends sila. Ngayon, number 2, sasagutin natin to. Ay, hindi, wag muna yung tukol muna sa gurgur. Ito mga putangin ng ito. Itong mga kongresistang ito at si Bangag Jr., sila po ang may kakayahang mag-hire ng gorgorero o gorgorera. Dahil ulitin ko po sa inyo, ako ay pinadalhan ng Bangag na administration ng taga-gurgur. Okay? Nasa korte po yan, nilalaban ko sa kanila. I mean, nakasulat yan sa mga, isa sa mga depensa ko dito, sa mga kasong itinanim ni Liza Tanas. Di ba nga, sa pakikipagsabuatan ni Zaldico, ni Robles sa PCSO na kumakamal na lipak-lipak sa lapi. Si Zaldico, even though hindi siya pumirma dahil out of the country siya, yung dalawang designers and everything, sila po ang may nakayahang magpa-tegi ng tao. So, itong mga istorya ito, at by the way, itong si Marcos Jr. ay talagang doble kara, manloloko, mambubudol. Bangag na bangag sa kapangyarihan at bangag na bangag sa pera ng bayan. Recently, nagpa-press con yata siya na sinasabi niya doon sa kanyang press con na naghuhugas kamay siya. Kunyari, wala siyang alam. Okay? Kunyari, wala siyang alam na dali. Okay. Hudas na to. Hudas talaga. Okay. Diyan na yun. Sabi ng hayop niya. Ganda ni Inday dito, Okay. Okay. Sabi ng hayop. Actually, sabi ng gunggong, ng walang hiya, si Pangulong Duterte dito. Sabi ng gunggong, ayan, sabi, may mga nagsasabi, impisa daw si Bangag, dapat si Bangag ang, wait a minute. Kumusta kayong lahat mga palangga? Kumusta kayo? I-share nyo ito, i-follow nyo yung iba pang mga page, ng mga bagong page sila, Attorney Trixie, okay, at nila MJ, sila Crizeta, then ginurgur sila ng bonggang-bongga. Alright? So, ito ay patunay, okay, na si Marcos Jr. talaga, ito, gago talaga to si Bangag.
Napakawalang iya. At si Lisa Tanas. Okay, ito muna. Number 2. Okay, sabi ng mga hinayupak sa Congress, misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and Department of Education. Ulit-ulit na natin sinasabi yan. Hi, si Yumi Santiago. Paulit-ulit na natin sinasabi yan na kung meron man po kung meron mang gumamit ng pera, hindi gumamit ng pera ng bayan nagnakaw ng pera ng bayan, trillion, maybe trillions of money ng Pilipinas. Kaya lumulubog tayo sa utang. Wala pong iba kundi ang bangag na administrasyon, pamilya nila, mga kaalyado nila, dahil nga yung impeachment na ginawa nila kay Inday ay inspired with inspired with money na kunwari ayuda. Inspired of bribe. Okay, kinasangkapan nila ang pera ng bayan, ang bribe money, para pumirma itong mga hayop na to. So siguro naman, alam nyo na, no, nakakapagod man sabihin na ang mga hayop na ito ang may kakayahan, ang naglustay ng pera. Not only 125 million, kundi billions and billions of money. Ay, tapusin ko lang to, then analyze natin sinabi ni Inday later na iba. Sabi ito, including disturbing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. So alam niyo na to, na sinabi ni Inday Sara, na si Liza Tanas ang nagbigay ng sobre para idugdog doon sa mga DepEd officials. So, maaari talagang, medyo ito hindi nakita ni Inday na talagang tinanunan siya ng mga ganito klaseng issue para gamitin sa kanya. Kasi nga, wala naman intensyon si Inday na wala naman intensyon si Inday na traidorin niya yung mga Marcos. Dahil nga tinulungan niya nga yan The reason why naupo si Bacang. So, siguro, nung time na yon, mga kababayan, talagang akala ni Inday Sara, itong mga hayop na tinulungan niya, ay nako, kaibigan niya or para sa bayan. So, ito na ngayon ang nangyayari. Siya na ngayon ay pinagtutulungan. Amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her statement of assets and net worth, SALN. May bago to, ngayon na natin ito narinig. Diba? Ito mga putang inang ito, katulad nila Zaldico, yung mga kongresista na yan, lahat yung mga hayop na yan, dinideclare ba nila yung kanilang statement of assets and liabilities katulad ni Erich Sylvester or aka Erwin Tulfo, na mismo, ito nakita natin sa expose natin, na hindi nga niya dineclare yung kanyang almost 1.6 million US dollars na biniling property dito sa Porter Ranch, California. Yung hayop na yan, yung mga tulpo na yan, kasama yan na pumirma yung pamilyang budol na yan. Pamilyang nag-exploit sa mga mamamayang Pilipino sa mga issue sa show nila para pagkakitaan. Yan dapat ang mga nadidisqualify o natatanggal sa pwesto o walang karapatang mamuno. Dahil mismo ito si Erwin Tulfo ay lumabag sa batas ng Amerika, batas ng Pilipinas, at sa mata ng inyong lahat ng mga Pilipino. So yan dapat yan. Ngayon si Inday, syempre gawa-gawa na lang nila ito mga kababayan. Dahil ay gusto nilang na-impeach. Dahil si Bangag lahat, si Lisa Tanas ang author nito. Tapos ito pa, also in connection with involvement in EJK of the Davao Death Squad. So alam niyo na yan. Such as refusing to, attend SONA. Di ba? Kasama pa ito. Okay. Committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, even the high crimes of sedition and insurrection, such as, my God, infusing the
to attend SONA 2024 and appointing herself as a designated survivor. Attending rallies urging President Bongbong Marcos' resignation, defending fugitive Pastor Apollo Kibuloy, among others. Okay, totality of the Vice President. At kaya tigil ito mga hayop na to. Okay? Pati hindi pag-attend na Inday ng SONA, paano attend si Inday sa SONA kung suka na siya sa ginagawang pagnanakaw, okay, ng gobyernong Bangag. So, definitely lahat ito mga palangga gawa-gawa lang ng mga hayop na to dahil ang gusto talaga ni Bangag, okay, ang gusto ni Bangag ay what? At ni Lisa Tanas, ito ay tuluyan ng matanggal si Inday Sara kasi nga gusto nilang mag-stay forever sa pwesto. Okay? Sinabi ko din sa inyo, para mag-stay sila forever sa kanilang pwesto, mga kababayan, ay nako, dahil uubusin nila ang pera ninyo. Alright, so, road to golden clock, sabi ni Judith. Alright. So, mga palangga, dahil pala mga message ko. Sorry po sa mga palangga na nagme-message sa akin, hindi ko kayo masagot lahat ng bonggang-bongga dahil, alright, okay. Dito. Okay. Walang yan talaga. Okay. So, ang sinasabi pa di Bangag na nag-consult sa kanya si Sandro. At sabi si Sandro Bangag din na gawin daw na yung tama at sundin yung proseso. Diba? Ganun na sabi niya. 2025 budget binulsa ng mga Marcos administration. Tapos ang sabi naman ni Marcos Jr., wala siyang kinalaman, naghuhugas kamay ang gago, kaya kasabi ko doble kara. Pinlano na nila to, mga kababayan. So, pinlano na nila to para, sira ba yung mic ko? Sira ba? Ano nangyari? Okay. Tingnan natin. Narinig niyo ba ako mga palangga? Ngayon, grabe. So, unti-unti, okay, hindi yun, tinatanggal, ayan, marami akong mga nababasa sa group na talagang pupuntrihan, tatanggalin lahat ng mga Facebook page ng mga Sara supporter, Duterte supporter, o yung mga critic ni Marcos Jr. para syempre hindi na tayo makalaban. Pero syempre hindi tayo susuko, mga palangga, talagang pagpatuloy natin itong ating pagtutuligsa sa mga hinayupak na ito. Right. Oh my God. Okay, ngayon, okay. So, shout out kay SAS na talagang napakaganda ng mga na-expose din ni SAS. Kaya sabi ko nga, mga kababayan, grabe yung ano dito, yung pagbuwis din ng buhay ng ating mga vloggers. Lalo na si SAS talagang, nasa ibang bansa din at pinipilit kaming ginigipit, ang na kung ano-ano mga kaso, mga death threat and everything. So, I hope kayo ay manindigan. Pero, ano nyo? Ano yung sabi ni Coco Tan, can we make an appeal on Facebook? Good question yan. Alam nyo, yung Facebook po, noong 2024, kinlaim ng gobyernong Bangag, di ba dalawang Facebook natin, Maharlika and Maharlika Puchakera. So, both, pag pinagsama mo yun, 1.something million followers or viewers yun. Yeah. So anyway, in-appeal ko po yung isang taon na ako nag-appeal. Recently, I think 2 weeks ago, kasi ang hirap mag-communicate sa Facebook, di ba? In-appeal ko yun. May nakausap pa nga ako na representative nila. So may mga link akong pinalo, which is legitimate naman yung link. At ang nakausap ko, representative na based sa Pilipinas. Sabi ko pa nga doon sa representative, I hope you're watching. Ang sabi ko sa kanya,
My God, sabi ko, thank you. At least, after a year, may nakausap akong tao, na sumasagot sa mga queries ko. So, nag-video call kami para ma-prove na akin yung account, pero hindi siya nakikita. Pero after that, mag-video call, tinawagan niya ako, which is legitimate naman, yung number nga ng Facebook. Ang sinasabi niya sa akin, ng representative, within 48 hours, malalaman ko yung resulta ng aking pag-appeal. Ang aking explanation sa kanya kung bakit tinake down yung Facebook page ko noong January 2024 dahil kinlaim ng gobyerno ni Bangag na ang pangalang Maharlika ay pagmamay-ari ng gobyerno. At ito ay violate ako ng copyright. Okay? Diba? So, yun, mga kababayan. Ngayon, ang sabi ko dun sa representative, sabi ko, itong reason kung bakit tinanggal yung Facebook ko ay politically motivated. Sabi ko nga sa kanya, I know you're from the Philippines. Sabi ko, this is Marcos administration, plan doings na i-take down yung Facebook account ko. Alam nyo, within 48 hours siya na, sabi niya, magre-reply. Usually, ang Facebook, pag may nakausap ka ng representative or email, sumasagot talaga. Dito sa case na to, ako hopeful pa ako, SAS. Hopeful pa ako na maibalik yung Facebook ko. Hanggang ngayon, sabi niya, you monitor your inbox pag may message kami within 48 hours. So, hindi na talaga sumagot yon. So, may feeling ako, okay, na yung Facebook dyan sa Pilipinas, yung mga empleyado dyan sa Pilipinas, di ba may Facebook sa Pilipinas, ihawak talaga ng gobyerno ng Bangag na ito. Even though nasa Amerika ako based, okay, may control sila para distrong ka rin ang ating mga Facebook. So until now, wala pa rin. So pwedeng mag-appeal dun sa nagtanong, pero ang question, ano ang magiging result? Ano ang magiging sagot nila? Kasi ako, 1 year na po ako mahigit na lumalaban para ibalik o nag-a-appeal ang aking Facebook. ICC binojak na ni President Trump. Okay, hindi ko pa narinig yun palangga. Tapos na ang remaining Bangag dyan. Right? Nababayaran ng FB sa Pilipinas, sabi ni Save the Philippines. Mga palangga, doon na lang tayo humawak. Doon na lang tayo magkaroon ng hope sa sinasabi ni Inday Sara na sa taong bayan ang tagumpay. Sa taong bayan ang tagumpay. Dahil ko naman sinasabi din sa inyo yan na nananaig ang katotohanan. So, you'll never know. Baka nga may tagumpay na parating. Right, Judith? Okay? Baka may tagumpay nga na parating na hindi natin alam. Anytime, pumantay na ang kanilang mga paa. Si Bego Warp nandito, baka before 2022 elections, plano na talaga nilang ipasok as VP kasi malakas, tapos hanapan ng fault. Sabi ni Marco Jojo, ngayon, sa nangyayari ngayon, talagang plano nila para lokohin ang Pilipino. Kasi somehow, nagkaroon tayo ng hope nung nagtandem ang Bangag at Duterte. Kasi nga, sa pangakong continuity ni Bangag, sa mga magandang nagawa ni Pangulong Duterte, yung continuity ng pagnanakaw nila. Continuity ng paggugurgur sa mga kritiko. Continuity sa paggurgur kay Percy Lapid, sa iba pang mga pinakulong o kinasuhan. Ngayon, yung 37 vloggers na very active para i-defend sa kayo, ang taong bayan, pinapadala ng show cause order. Ako, wala po ako na-receive na invitation. So, si Atty. Glenn, wala rin yata na-receive na invitation. Si Miss Cathy Binag, wala rin. You just connect the dots na ang lahat ng ito ay talagang gusto tayong gurgurin. Dahil nga sa mga in-expose. In-expose ni Congressman Ungab, itong vice scam na ito. Ang pagblanko nila sa bicameral report para i-insert o lagyan, i-fill in the blanks ang mga amount of money na gusto nilang nakawin. Eto lahat o pagtatakip dahil si Marcos Jr. ay isang addict. Sabi ko nga, authenticated Bangag yan. Lahat ito pagtatakip, mga kababayan. So you have to kumilos na kayo kung anong gusto niyong kilos.
Okay? Lucky 888. Bakit may ayuda? May mga nagsalita ng mga kongresista at hindi ko na isa-isa yung mga pangalan nila. The reason why, kaya daw sila pumirma, kasi binigyan sila ng ayuda yung kanilang distrito. So ito ay motivated or inspired by billions of money ng taong bayan. Ang kakapal pa nga ng mga mukhang yung mga kumare, kumpare, ni Inday Sara or mga natulungan niya na mag-amin na ito ay ginawa nilang pumirma para sa pera, para daw sa ayuda, para mabigyan ng, tingnan mo ha, gumawa pa ng kasinungalingan, para mabigyan ng pera o ayuda ang kanilang distrito. Hindi dapat sa pamumuno nila ang ayuda na yan. Sa DSWD yan. Tingnan mo ang Office of the Vice President. Di ba? Wala na silang burial assistance at ibang mga, ginagawa na in the past kasi nga, binawasan yung kanilang budget. Okay? Binawasan ang kanilang budget. Pero itong mga nayupang na kongresista na ito, binusog ng bangag na administration, even mga rebelling NPA, makakalawa na dyan, binusog ng ayuda para pumirma dyan sa kanilang impeachment na yan. But good thing, nag-adjourn ang Senado, kaya sa June pa ang